po ulit mga sir, mga boss, mga ka-HVAC, mga ka-Reftec. So ito na naman muli tayo sa ating talakayan at sa ating palitan ng koro-koro at ating opinion. So magandang araw po muli sa inyo. So ito na naman yung ating mahiwagang basic cycle diagram na yung ating katanungan ng mga nakaraan ay i-reveal na natin kung ano yung kasagutan ba kung sa ating huling mga naging katanungan ng nakaraang video. So titingnan natin kung agree kayo doon sa aking sagot or papasinungalingan nyo yung aking sagot. So malaya po kayong magbigay ng inyong opinion, malaya po kayong magbigay ng inyong komento. At para naman po ito sa mga nakakarami, para malaman din nila ano ba yung tama, ano ba yung hindi, at ano yung totoo, at ano yung hindi. So open naman po tayo sa mga ganong sitwasyon, mga boss, mga sir. So dito malaya po tayo magbigay ng ating opinion, wala pong babas po sa inyo. So kung ano yung nasa loob ninyo, ang sa loob ninyo. So pwede po kayong magbigay ng inyong opinion at magbigay ng inyong mga kuro-kuro para po makarating doon sa mga nakakarami din natin mga technician, na hindi naman po, yung iba nating technician hindi naman po talaga nakapasok sa school. So ang iba pro experience, kaya natuto na. So dahil sa pagiging masipag nila, so sa ngayon magagaling na sila mga technician natin. So yun po. Pero nakakaligtaan minsan na dapat alam din natin yung basic, ano yung pinaka-fundamentals natin. So kaya nga na-highlight ko itong basic para at least alam natin ano ba yung mga basic cycle natin, mga basic diagram ng ating refrigeration. So sisimula yan sa maliit hanggang sa malaki, yung basic diagram na yan, yung cycle na yan, ay hindi po yan mawawala. So laging nandyan yan lagi sa sistema natin. So lumaki man, magsimula man yan sa maliit hanggang sa pinakamalaking sistema, so makikita mo lagi ang basic cycle natin. So hindi po naalis yan, so hindi mawawala. So ang huling katanungan nating iniwan nakaraan, at marami din naman po ang mga nakibahagi, nagbigay ng kanilang opinion, at medyo nabulabog natin yung ating mundo ng refrigeration dahil sa mga nating mga katanungan. So sa simpleng paraan, nakakatulong po tayo. At the same time, nakapagbigay tayo ng aliw sa ating mga kasama na busy naman sa trabaho. So focus lagi sa trabaho. So sa ganitong paraan, nabibigyan natin sila ng kaunting kasiyahan, na i-energize yung kanilang talento, ng kanilang isip para makibahagi dito sa ating talakayan. So ang iniwan natin yung katanungan ng mga nakaraan ay ganito: based on refrigeration basic cycle diagram shown, what is missing to run the unit? Ang ibig sabihin lang po, base po doon sa refrigeration cycle na diagram na ating pinakita, ano po yung kulang para mapaandar po natin yung ating unit. So yun yung malaking question na iniwan natin, na medyo bumulabog sa ating mundo ng ating refrigeration. So maraming salamat doon sa mga nagkomento at nakibahagi. So wala pong mali, wala pong sinasabing tama, at lahat po tayo ay tama. So kanya-kanya tayong pagbibigay ng opinion at kuro-kuro para at least doon naman sa mga baguhan, alam nila kung ano yung mga pinag-uusapan natin, at malalaman nila kung ano yung tama at mali. So sa akin, ang sagot lang dito ay meron naman po mga sumagot ng kailangan daw ay power supply. So power supply, pwede rin power supply, kulang din ng power supply, o kulang ng mga refrigerant,
Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito ay unit. So doon sa pinakita natin ay ang pinag-uusapan natin ay diagram. Pero pagdating doon sa huling question, ang napag-usapan na natin, ang tinatanong na ay unit. So magkaiba yung diagram at saka yung unit. So ibig sabihin, nagkaroon ng twist doon sa question natin. Nagkaroon ng kaunting logic. So yun po yung medyo pang-confuse, panglito na katanungan. Dahil ang tanong kasi natin is base doon sa diagram na ipinakita natin. Pero pagdating doon sa ang tinatanong na doon, ano yung kulang doon sa para mapaandar natin ang unit. So yun po yung isa sa mga logic na tinakil natin mga boss. So medyo may counting confusion doon sa question at medyo may counting twist na sa ating question. Pag hindi natin na analyze ng maigi, so medyo akala mo yung pa rin yung tinatanong natin kung sa pinakita natin. Pero doon sa ating katanungan, pwede naman kayong sa magiging sagot natin. Ang sagot ko kasi is mismo yung kulang doon ay yung unit. So kulang ng unit para mapaandar po yung ating unit. So ibig sabihin, kung yung diagram lang po ang susupply natin ng power supply, so hindi po talaga mapapaandar yung diagram na yan. Kasi diagram lang, layout lang po yan, drawing lang siya. So hindi rin siya pwedeng kargahan ng refrigerant. Dahil drawing din lang siya. So kailangan natin yung actual unit para mapagana natin yung mismong unit. So yun po yung sa akin ngayon. Doon sa mga magagaling na technician natin, so malaya po kayo magbigay ng ng sarili nyong opinion at sa suggestion para lang mapalawak pa natin yung ganitong talakayan. At antabayan niyo po ulit yung susunod na mga pag-uusapan natin. Hindi po tayo lalayo. Dito rin pa rin po tayo sa ating basic cycle. So isa-isahin natin tong basic cycle na to para at least ma-refresh po tayo, ma-recall tayo para sa mga nakakarami at lalo din dito sa mga baguhan at hindi naman nanggaling talaga sa eskwelahan, through experience lang. So yun, hindi natin sila minamaliit. So mas maraming magagaling na technician na dahil lang sa experience sila ay natuto at ngayon magagaling na, nangontrata na sila. So yun po yung aking sagot doon sa akin ding tanong. So ang sagot po ay unit po ang kulang. So kailangan po talaga natin ng actual unit para mapagana po yung mismong unit. Kasi kung walang unit at drawing lang tayo, maski kargahan natin ng pre yan mga sir, mga boss, at supplyan natin ng power supply yan, hindi po talaga gagana yan dahil drawing lang yan. So kailangan natin ng actual unit para mapagana po natin yan. So yun po. At sa susunod po, antabayan niyo po yung susunod na mga pag-uusapan natin. So dito pa rin tayo sa basic diagram na to. So maraming salamat po at magandang araw pong muli sa inyo. Sa susunod, paki-like rin po at paki-share sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel po. So maraming salamat po at magandang araw.